Usap-usapan po ngayon ang Pi Network matapos po nitong harapin ang isang matinding hamon mula kay Binance. Marami po kasing umasa na tataas ang presyo ng Pi or Picoin, pero dahil po sa pagtanggi ni Binance na ilista ito, nagdulot po ito ng takot at pag-aalinlangan sa mga investors. Ngayon ang tanong, kaya pa bang maabot ng Pi Network or Picoin ang presyong $2? Kung isa ka pong Pi miner or minero o nag-invest dito, siguradong gusto mong malaman kung ano po ang susunod na posibleng mangyari sa presyo ng Picoin at kung may pag-asa pa ba itong lumakas. Ngayon atin pong susuriin ang kasalukuyang lagay ng Pi Network, ang mga market signals at ang mga posibleng senaryo na maaari pong magpabago sa hinaharap ng Pi Network. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, nitong nakarang linggo, isa pong matinding pagyanig ang naramdaman sa crypto market. Ilan sa mga malalaking kaganapan ay ang desisyon po ng US Federal Reserve at ang pagtatapos ng matagal ng kaso sa pagitan po ng XRP at saka SEC na nagbigay ng kaunting ginhawa sa crypto community. Pero sa kabilang banda, ang Pi Network po ay dumaan sa matinding pagsubok. Ang migration at saka Know Your Customer process or KYC process ng Pi ay natapos na. Pero marami pong users ang hindi nakapag-claim ng kanilang tokens. Dahil dito ay tila nagkakaroon po ng malaking delay sa pagpasok ng Pi sa mainstream crypto market. Ang pinakamalaking dagok po sa Pi ay ang desisyon ng Binance na huwag itong ilista. Sinabi po ng Binance na hindi nila isasama sa voting process ang anumang token na hindi po bahagi ng Binance Smart Chain. Dahil dito ay natanggal ang pagkakataon po ng Pi na malista sa isang pinakamalaking crypto exchanges sa buong mundo. Ngayon ay ano po ang naging epekto nito sa presyo ng Pi Network? Ayan, dahil po sa negatibong balitang ito, bumagsak ang presyo ng Pi Network. Matapos maabot ang kanyang all-time high na $3 noong February 20, bumagsak po ito sa 0.70 bago bahagyang nakabawi sa presyong 0.96. Sa kasalukuyang datos, ang Pi ay bumaba po ng higit 3% sa loob ng isang linggo. Mas mataas po ang pagbaba nito kumpara sa ibang crypto. Ang trading volume naman nito ay bumaba. Ibig sabihin ay mas maraming nagbebenta kaysa sa bumibili. Kung hindi po mananatili ang support level sa 0.70 at mababasag ito, maaring bumagsak pa ito. Maaring bumagsak po ang Picoin sa 0.50 o baka mas mababa pa at hanggang maaring bumagsak pa ng hanggang 0.10. Ngunit may pag-asa pa rin. Kapag naabot po muli ng Picoin ang presyong $1, maaaring magkaroon ito ng bullish rally ng hanggang $1.20. At kung magtutuloy-tuloy ang bullish rally na ito, posible pong maabot nito ang presyong $2. Ngayon ay may pag-asa ba pa talagang tumaas ang presyo ng Pi Network? Ngayon, kahit na bumagsak ang presyo ng Pi, may ilang analyst na nananatiling positibo na maaari pa itong makabawi or makabangon. Kaya yan, meron pong mga ilang dahilan dito kung bakit posibleng tumaas ulit ang Picoin. Yan, una ay ang kung marami pong investors ang patuloy na maniniwala at mag-hold ng kanilang Picoin, posible po itong magkaroon ng upward momentum. Pangalawa, hanggat hindi po bumabagsak sa ilalim ng support level na 0.70 ang presyo ng Picoin, may chance pang makarecover ito. Pangatlo, kung patuloy po ang pag-i-improve or development ng platform at magkaroon ito ng mass adoption, maaring lumakas po muli ang demand ni Picoin. Gayunpaman ay may malaking uncertainty pa rin po tayo sa presyo ng Picoin. Kailangan pong mabawi nito ang tiwala ng mga investors at magkaroon po ng suporta mula sa mga major exchanges. Ngayon, para po sa mga investors ay ang tanong po rito ay dapat ka na bang mag-invest dito kay Pi Network ngayon? Ayan, or dapat ka na bang bumili sa presyo nito ngayon? Kung iniisip mong bumili ng Pi ngayon ay depende po ito sa iyong risk appetite bilang isang trader o investor. Kaya kung ikaw po ay isang long-term investor, maaari ka na pong bumili ng Picoin habang mababa pa ang presyo at hintayin itong lumakas muli. Pero kung ikaw naman po ay short-term trader,
masyado pong volatile ang presyo ng Picoin ngayon, kaya't mataas po ang risk na baka malugi tayo. Ayon po sa ilang eksperto, mas mainam na subaybayan muna natin ang market movement ng Picoin bago po tayo magdesisyon kung kailan ang tamang panahon para bumili. Maaari mo ring gamitin ang Wix Exchange upang bumili ng Pi kung nais mong samantalahin ang kasalukuyang presyo. At yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin, nagmimina kay dito nagmimina ng Picoin. Yan, lalong-lalo na yung mga particular po yung mga nagmina noon. Maaring nakakabahala po ang pagbagsak ng presyo ng Picoin. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ng pag-asa ang Picoin. Kung naniniwala ka po sa projects at saka willing kang maghintay, may posibilidad pa rin po itong lumakas sa hinaharap. Para naman po sa mga traders, mas magiging mahirap i-trade ang Picoin ngayon dahil hindi po ito available kay Binance at sa iba pang mga malalaking exchanges. Kaya kung gusto mong kumita mula po kay Picoin, ay kailangan pong humanap ka ng ibang paraan para i-trade ito. Kaya yan, meron naman pong ilang mga exchanges na dyan, na maliliit na exchanges na naglista na nito. At sa kabuuan ay sa ngayon ay hindi pa sigurado kung maaabot ni Picoin ang presyong $2 dahil sa kakulangan po ng suporta mula kay Binance at sa iba pang mga major platforms. Posibleng magtagal po ito bago muling lumakas. Ngunit kung makakabalik po ang presyo ni Picoin sa $1 na price level, may chance po itong mag-rally pataas. Kaya ang tanong na lang ay kailan at paano po ito mangyayari. Kaya bilang isang Pinoy trader at investor, mahalaga pong maging maingat at huwag po tayong magmadali sa pagbili or pagbebenta ng ating Picoin. Pag-aralan muna natin ang market. Alamin po natin ang updates sa Pi Network at mag-invest lamang po tayo ng perang kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.